Maulang gabi mga ka-A to Z, malaking bahagi ng National Capital Region nalubog sa malawakang pagbaha, bunsod ng magdamag na pagbuhos ng ulan na dala ng Super Typhoon Karina. State of calamity, idineklara na. Kumustahin natin ang sitwasyon ng ating mga kababayan sa Marikina. Nandoon, may balitang A to Z Live si Ace Cruz. Ace, ano ang latest dyan? Yes, Barbie, napakahirap pa rin ang sitwasyon dito sa Marikina dahil nga sa isang binisita natin na evacuation center, halos sa 5,000 na ang lumikas na residente. Mainit, Barbie, siksikan at iba pa sa ating mga kababayan ay may sakit doon. Pero no choice sila dahil may banta pa rin ang Marikina River na ngayon ay nananatiling nasa 3rd alarm. Narito ang aking ulat. Wala nang magawa si Nanay Juvie at anak na may lagnat pa man din kung hindi magpalipas ng gabi sa covered court na ito sa H. Bautista Elementary School sa Marikina. Puno na kasi ang mga evacuation center sa kanilang lugar. Ano siya yung parang nagsusuka siya, taas ang lagnat niya, kaya na kami sa bahay, natagalan kami bago lumipat dito. Tapos paglipat namin dito, puno na. Bukod sa pag-alala sa naiwan nilang bahay, hirap ang kanilang sitwasyon dahil walang kuryente sa tinutuloy nilang evacuation center. Ayon sa pamunuan ng paaralan, tanghali pa nang mawalang supply ng kuryente dahil sa malakas na hangin. Depensa ng pamunuan ng paaralan, patunay na hindi na nila kayang tumanggap para evacuees dahil mismong principal's office pinatuluyan na nila. Sobra-sobra po. Actually, 8 coaster ang nailipat na namin sa Parang Elementary School. Ang school po ay kung sa standard ang pag-uusapan, meron lang po sanang 1,200 ang pwede natanggapin ng school. Kaya lang hindi po natin sila mahindihan dahil po sa pangangailangan gaya po kanina na ang lakas po ng buhos ng ulan. Dito pa lang sa H. Bautista Elementary School, aabot na sa halos 800 pamilya ang lumikas katumbas ng 4,363 na mga individual. Nagpasalamat naman ang school authorities sa mga pribadong grupo na nagpapaabot ng tulong gaya ng hot meals. Dahil sa dumarami nangangailangan ng tulong, inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na saklolohan ang mga sinalanta ng bagyo. Sinabihan ko na lang sila mag-focus ng mabuti doon sa mga areas na sa hanggang ngayon ay hindi pa natin may pasok. So yun ang magiging next na priority na gagawin ng DSWD pati na siyempre public works because kung yung mga daan na landslide, kailangan magtulungan sila ng LGU para mag-clear yung daan. Dahil naman sa matinding epekto ng Super Typhoon, isinilalim na ng Metro Manila Council sa State of Calamity ang Metro Manila. Ito ay para makapagpalabas ng pondo para tulungan ang 16 na bayan at isang munisipalidad sa NCR. Kasabay din ito ang pagdeklara ng price freeze para walang magsamantala sa presyo ng mga bilihin. Sa panig ng DSWD, sinabi nila na antalang pamahagi ng tulong ng gobyerno dahil sa mataas na baha. We were informed by our field office that some portions of Marikina are flooded, and that's the reason why the truck that's supposed to carry the 3,000 family food packs have not yet reached the area, but we are in constant coordination with the Marikina local government. Bukod sa food packs, sinabi ng DSWD na magbibigay din sila ng psychosocial support sa mga apektadong residente. Barbie, sa ngayon ay muling bubuhos ang ulan dito sa aking kinatatuyan sa Marikina. At kung kita nyo sa aking likuran ay medyo lumalakas pa rin yung pagragasa ng tubig dito sa Marikina River. At patuloy pa rin nag-iingat yung ating mga kababayan lalo na sa evacuation center dahil ayon sa update ng Marikina Rescue ay nasa 19.9 meters pa rin ang level ng tubig dito sa Marikina River. Ibig sabihin niya, Barbie, at ang ating mga ka-A to Z nananatili pong nasa 3rd alarm ang Marikina River sa ngayon. Kaya dapat ang mga kabahayan at mga residenteng malapit dito ay dapat mag-evacuate na sa inyong pinakamalapit na mga lugar. Barbie? Maraming salamat, Ace Cruz mula sa Marikina City.